Welcome back to my YouTube channel. Ako'y nagbabalik muli after a long period na wala dito sa YouTube. I-share sa inyo ang aking mga experiences on how I promoted and market my own business online. At paano rin ako nagsimula dun sa mga negosyo na ito. But before that, ang pag-uusapan muna natin ngayon ay tungkol doon sa mga tinatawag na online courses na makikita mo sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok, o kung saan pa mga social media platform na nag-i-entice sa iyo na mag-enroll dito sa mga courses na ito. At hindi cheap ang mga course na to. It's range from 10,000 up to 50,000 pesos. So regardless kung sino yung mga nagpo-promote ng mga courses na to, regardless kung sila ay sikat na o hindi pa, yung mga tinatawag na self-made gurus, no, yung mga coach na tinatawag, no, regardless of that, be wary about it. Mag-isip kayo ng 3 beses o 4 beses bago kayo mag-enroll sa mga course na ito. Kasi unang-una, ang mga course na to ay nagpo-promote sa inyo o nagsasabi sa inyo na ang kailangan nyo lang ay keyboard. Ang kailangan nyo lang ay laptop, yung keyboard ninyo, yung mobile phone ninyo, para kumita na kayo na napakalaking halaga. Pagka ang mga promise ay ganito, hindi klaro, hindi clear kung anong klaseng negosyo ito. So hindi na ma-explain kung anong klaseng business ito. So yun na, so mag-isip na kayo. So regardless kung sino pa yung nagpo-promote course na ito, makikita nyo sila nasa beach o kaya nasa ibang bansa, sasabi na nagbabakasyon sila o pinapakita nila yung kanilang bagong bahay. Ito napatayo ko dahil sa aking online business. So pinapakita na lahat ito to entice you na mag-enroll doon sa kanilang business, sa kanilang course. Pinapakita na, so it's either sila ay OFW. So kasi marami namang OFW na gumagawa niyan. So kaya naman nila magbakasyon. So pupunta sa isang lugar, doon sila magre-record ng video. O di kaya naman yung iba dito sa Pilipinas, maganda man yung trabaho, so pupunta sila sa ibang bansa, doon sila magre-record ng kanilang promotional video to entice people na mag-enroll doon sa kanilang course. Ngayon, nasasabihin ko sa inyo, yes, nakapunta sila sa abroad, nagbabakasyon sila o meron sila magandang bahay, napatayo nila ito, maaaring doon sa kanilang trabaho, no? So kung ano man ang trabaho nila, maganda yung trabaho nila. Pero hindi ito dahil doon sa online business na ginagawa nila. So, mag-isip-isip muna tayo. Mag-isip-isip muna kayo na baka isipin nyo, nakapagpatayo sila ng ganito o nakapagbakasyon sila ng ganito dahil doon sa kanilang online business na ginagawa. Hindi po, hindi totoo yon. So, ito ay 99% kasinungalingan. So, ginagawa lang nila ito para ma-entice yung mga tao. So, pinopromote lang nila ito para makita ng mga tao na, kikita pala talaga ako dyan. So, marami naman engganyo, marami naman parang na-i-scam. No? At mag-enroll sila dun sa mga courses na ito na nagre-range nga from 10,000 up to 50,000 pesos. So, wag na wag po kayong maniniwala at wag na wag kayong mag-enroll dito sa mga courses na ito. Ngayon, ba't ko sinasabi na wag kayong mag-enroll sa mga courses na ito? Kasi unang-una sa lahat, itong mga strategy o yung mga ideas na ibibigay nila o ipapakita nila dito sa mga courses na to, ito ay available na po online. So kung magre-research lang kayo, so kung magaling lang kayo mag-research, so makikita nyo yung mga strategy na ginawa nila. So mapapagdugtong-dugtong din nyo paano nila ginawa yung strategy na yon. Yes, totoo po yung strategy na yon. So may strategy po talaga kung paano ka mag-market online. Lalo-lalo pa using email, yung tinatawag na email marketing. So ako personally, ginawa ko na rin yan. No? Nagbenta ako ng tinatawag na e-book. So nagbenta ako ng e-book. So isa pa yung mga e-books na ganyan. So pagka may makita kayo na course about how to create e-books, how to you sell your ideas online. So yung mga ganyang klaseng yung mga ganyang title o tagline. So wag rin kayo mag-enroll na ganyan. So may makikita rin kayo, be an online coach. So wag rin kayong mag-enroll sa mga course na ganyan. So lahat yan pare-pareho. So ako rin kasi nag-create ako ng sarili kong e-book tapos binenta ko siya online. So ganito ito yung mga strategy na ginagamit.
Pero I'm telling you na itong aking negosyo na ito, hindi naman siya naging successful talaga. No? So, tinry ko lang siya. So, ako mismo, nag-enroll ako doon sa mga courses na yon. So, ako mismo alam ko na yung mga courses na yon, hindi talaga siya worth enrolling. Hindi po talaga siya worth na pag-enroll. Lalo na kung gagastos kayo ng 10,000, 20,000, 30,000, up to 50,000 ako. Wag niyo pong gawin yan. Kasi unang-una sa lahat, bukod doon sa course na pag-enrollan niyo, magbabayad na kayo, say, sabihin natin 10,000 pesos, ano? Nag-enroll na kayo ng 10,000 pesos. So, meron pa kayong kailangan i-subscribe pa yung mga tinatawag na email autoresponder, kasi pagka nag-subscribe yung mga subscriber ninyo, yung mga magke-create kayong mag-gather kasi kayo diyan ng mga emails eh. So mapupunan nyo, mag-gather sila ng email. So kung mapupunan nyo din sa mga ads na i-click nyo, obserbahan nyo na, i-click nyo lang. So nag-ask sila ng email address ninyo, di ba? So doon pa lang yung email address na pupuntahan nung pagka in-input nyo yung email ninyo, so yun pa lang may bayad na po yun. Yun. So tapos pangalawa, yung website, kailangan nyo ng website. So yun din, kailangan nyo pa rin mag-subscribe o magbayad dito. So bukod doon sa course fee, meron pa kayong mga iba pang subscription. So napakamahal ng babayaran nyo, napakamahal. So hindi pa kayo nagsisimula, so ang laki na agad ng gastos ninyo. So dito sa mga courses na to, sasabihin ko lang po sa inyo na dalawa lang naman po talaga yung product na pwede nyo gawin dito sa mga courses sa binebenta na sa mga courses na to na makikita nyo online. So dalawa lang naman yung mga produkto na to. So it's either you sell other people's products, so tinatawag na affiliate marketing, o you sell your own product. Yun nga, gagawa ka ng sarili mong produkto. So pwede ka maging coach. So halimbawa, wellness instructor ka. Halimbawa, magaling ka halimbawa, fit ka, nag-gym ka, so pwede mong i-share yung knowledge mo, expertise. So gagawa ka ng parang e-book o parang libro, di ba? Yung e-book kasi parang ano yun yung libro pero hindi siya physical. So e-book siya, so electronic book, so pwede lang i-download yun. So yun, ibebenta mo yun online. So imbis na pumunta ka sa National Bookstore, bumili ka ng libro, so yun, readily available yun online. Kasi marami naman talaga naghahanap ng information online. Kaya nga lang medyo mahirap, no? Mahirap hanapin yung information na yun. So ang gagawin nila, bibili na lang sila online. So ano naman talaga yun? Kumbaga multi-million dollar industry naman talaga ang e-book. So marami naman talaga nabili dito sa Pilipinas at sa abroad. Pero the strategy, yung idea behind doon sa online course na yon, hindi na po sikreto. So ito po ay open na. So kumbaga, kung sabi ko nga sa inyo, kung magaling lang kayo mag-research, makikita at makikita, madi-decipher nyo yung strategy na ginawa nila. So basically, ang mangyayari lang kasi yan, magagawa kayo ng tatawag na free offer. So, meron kayong makikita ad. So may ad doon na make, say, 100,000 pesos a day. So sino ba naman ang hindi magiging curious. So lahat naman tayo gusto kumita yung kumita ng ganong kalaking pera, no? So marami maku-curious. So ang gagawin nila, i-click nila yung ad na yon. So mapapunta sila doon sa isang page, no? Ito tinatawag na yung page na ito, doon yung ilalagay yung inyong email at inyong pangalan. So pagka kinlik nyo yan, so mapapapunta kayo doon sa kanilang, so sasabihin nila sa inyo na check your inbox. So kailangan yung email na ipoprovide nyo, talagang legitimate na email niyo. Hindi lang yung, kumbaga, in-invento nyo lang na email. Kasi hindi nyo ma-download yung free offer nila, yung how to make 100,000 a day. Di ba? So ganon. So pagka ngayon, pumunta na kayo dun sa email ninyo, so mag-download nyo na siya. So pagka-download nyo noon, magsisend sila sa inyo ng say for 5 days or 7 days, magsisend sa inyo sila ng kanilang istorya. So paano nila sa ngayon. Noong halimbawa, sabihin natin, dati OFW sila. So halimbawa lang, example lang, OFW sila. Tapos after, few years na nalaman nila yung negosyo na to, umuwi na sila ng Pilipinas para i-full time na yung ganitong klase negosyo.
at nakasama nila yung pamilya nila. So mga ganong klaseng storya na, from rags to riches, no? Tapos after noon, kumita na sila ng pera. So meron ka ring chance na gawin ito. Ngayon, kailangan mo lang bilhin itong course ko. So, ganyan yung mangyayari. So, for only 20,000, kung iisipin mo, ang course na to ay will make your life change. So, ako nga, from OFW to ganito. So, ganito yung mga storya, no? So ganun yung strategy na ginagawa. So, pagka hindi ka naman bumili, ang gagawin naman nila ay magpapadala ulit sila ng email. So basically, ganoon lang yung strategy na noong course na sinasabi ko sa inyo. So is it worth paying 20,000 for that? I don't think so, di ba? So yun lang naman ituturo nila. So how to create that page, no? Sa yung technical aspect nga hindi nga nila ituturo sa inyo, sa bahala ka na. So doon nga sa pag-subscribe sa website o how to create a website, hindi nila ituturo. So, I'm saying it's not worth it. So, kahit paman sino ang magpo-promote nito, hindi worth na magbayad ka ng ganong kalaki, ng ganong kamahal. Kung gusto mo talaga, i-research mo, okay, i-research mo siya, and then buy your own website. Bumili ka ng website mo, and then, so ang website will cost you about 10,000 probably for 3 years. And then, mag-subscribe ka using yung sarili mong email autoresponder. So, it will cost you another 5,000, so 20,000. So, kung gusto mo talaga magsimula ng ganitong klaseng negosyo, yung meron kang skill, meron kang passion, so gagawin mo siyang ebook, gagawin mo siyang magiging kang, kumbaga, online coach. So, pwede mong gawin yon. Kaya nga lang, don't enroll on those courses. Ngayon, ang i-offer ko naman sa inyo, no, dahil nga ako ginawa ko na ito, ginawa ko itong ganitong klaseng negosyo, and sad to say, hindi ako ganung naging successful sa negosyo na ito, yung pagsisell ng aking skills o pagbebenta ng ebook. So gumawa rin ako ng ebook. Gumawa ako ng mga ganong klase siguro mga 5 years ago, 5 or 6 years ago. So kung gusto nyo ay meron akong link sa baba, i-click nyo siya, and then you can download my paid. Yung ginawa ko talaga yung paid, hindi yung free. Yung paid ebook ko. So binebenta ko yung paid ebook ko ay I think before about 1,500 pesos o 2,000 pesos parang gano'n. So makukuha nyo siya for free. So ibibigay ko sa inyo yan for free. So walang bayad. So siyempre magsusubscribe din kayo dun sa aking email autoresponder. So kailangan ko rin yung email nyo para ma-download nyo yung ebook ko, no. So I'll be honest with you, so ba't ko ginagawa yan? Kasi unang-una sa lahat, it's a form of marketing. So I'll be honest with you, so sa darating na mga panahon, so sa ngayon wala pa naman akong product, no? Wala pa naman akong product na binebenta. So sa darating na panahon, so iniisip ko, malay mo na mayroon akong product, so pwede kong i-offer sa inyo itong ebook na ida-download niyo pagka nag-subscribe kayo, no? Pagka nilagay niyo yung email niyo, tsaka yung pangalan niyo. So I'll promise you this is one of the detailed. So napaka-detailed nitong ebook na ito. So sabi ko nga sa inyo, binebenta ko ito dati, pero ngayon I'm giving it away for free para hindi na kayo mag-enroll doon sa mga course na yun. Bis na you enroll on those courses na napakamahal, na talaga namang ubos ang 13-month pay mo, o ubos ang sweldo mo, o kulang pa ang sweldo mo, mangungutang ka pa. Don't do it. Don't do it. Don't do it. Pag-isipan mo munang mabuti, 4 na beses, 5 beses, pag-isipan mong mabuti. And for me, wag ka mag-enroll sa mga course nito. I hope to see you on my next video, and God bless you all.